home-based business kasi wala kang masyadong pamasahe, hindi mo magagastos ng pagkain. Parang halos net na yung nakukuha mo. So, yun nung, kasi wala rin ako masyadong alam sa online marketing. Ang ginawa ko lang, nag-aral lang ako kung paano gumawa ng video, nag-aral lang ako kung paano mag-market. Trial and error lang, kasi sobrang dami kong ginawa online para makakuha ng mga downlines. As in, kung ano-ano mga pinagagawa ko. Pero yung lahat ng mga naging effective na strategy, yun yung linagay ko sa online marketing module. Kumbaga, ano na yun? Yun na yung resulta ng, kumbaga, napakarami kong experiments. Yun na yung mga tips na nandun, yun yung mga ginawa ko na effective na nagdala sa akin ng maraming downlines. So, siguro, ayun, nagtuloy-tuloy, yun nga, in 6 months time, nasa 4,000 na yung ISIS, na hindi ko din ina-expect na aabot ng ganun karami yung downlines. So, sabi ko, very powerful talaga yung online marketing. And then, nung kumita ako nung nung May, kumita ng almost 100,000, sabi ko, mas na mag-shopping ulit, bumili ng kung ano-ano, sabi nga ni Robert Kiyosaki, reinvest. Kaya, kasama si Arky, nag-reinvest kami dito. Tinayo namin yung office. Kasi, laging tingin mo dapat sa business mo is long-term. Kasi kung halimbawa, tayo ginagawa natin, mga earnings natin, binubulsa natin agad, diba? Hindi na talaga lalaki yung business mo. Kasi ganoon naman yung ginagawa ng mga successful na tao ngayon. Pag kumita sila, reinvest. Kumita, reinvest. Hindi mo na sila gumagastos ng gumagastos. Tapos, nung kumita ulit, last month, ayun, pin-renew na namin yung mga accounts namin. Nag-reinvest ulit kami. Ginawa namin premium, bayad kami ng 5,998. Ako, hindi na ako dumaan sa lock-in kasi para sa akin, sayang din yung 700. So, diniretso na lahat na premium yung account. Kasi, nandun din naman talaga yung money. So, ako, advice ko rin sa inyo, pag kumita kayo, reinvest kayo para lalong lumaki yung income nyo, para lalong lumaki yung negosyo ninyo. Huwag muna natin masyadong isipin yung kung ano-anong mga bibilhin. Na pag kumita ka, bili agad ng cellphone, bili agad ng iPad. Yung iba kasi parang, actually, ito yung parang pinaka-weakness to ng mga Kapampangan Makita mo, di ba yung mga Kapampangan parang mapoporma, ang gaganda ng mga suot, ang gaganda na, pero makita mo walang laman yung wallet. So, actually, naging ganun na ako before nung nagtatrabaho ako Nagtatrabaho ako, ganun ako, pag sweldo ako, gastos. Kain dito, shopping dito, ganun ako, kaya wala ako talagang naipon. So, last year din, dahil nag-open na yung mind ko, doon na ako nag-start na basahin yung mga books ni Robert Kiyosaki, nanonood ng mga videos, paano maging successful, ano ba ginagawa ng mga taong to, bakit sila naging multi-millionaire. So, doon ko na napag-aralan, na sabi ko, grabe, I wasted 5 years of my life. Sabi ko, kung 5 years, kahit na nasa employment ako, kung alam ko lang itong mga bagay na to, siguro may napundar na rin ako somehow. Kaso sobrang sobrang gastos ko dati, kaya walang nangyari sa 5 years ko. So, yun yung number 1 din na ano ko dito sa networking. Bukod dun sa, hindi lang yung pera-pera Hindi lang yung pera-pera, maraming madidevelop sa'yo. Unang-una siguro yung mindset mo. Medyo mag-iba yung perspective mo. Mag-iba yung mga tingin mo sa bagay-bagay. Yung mindset mo about not only about other people, pati sa sarili mo. So, mag-improve yung personality mo, the way you deal with other people, yan yung number 1 na nai-improve sa'yo. Sabi nga nila, hindi yung importante yung, pag naging successful ka, hindi yung, ang importante doon, hindi yung pera or yung kung ano man yung na-achieve mo, hindi yung kung ano man yung nabili mo, but the person that you've become as nung tinatahak mo na yung journey to success. Yun yung yung success, the person that you become along the way. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, kung ano bang klaseng ikaw ang dapat meron ka, ano bang dapat meron ka para maging successful ka sa business na to. So, una-una siguro, gusto kong tanungin sa inyong lahat kung gusto niyo ba talaga maging successful? Yes. Gusto ba? Yes. Yes. Okay. Eto dalawang tips lang. Dalawang tips. Ito yung pinaka-tatandaan nyo.
Kumbaga, wag na wag niyong kakalimutan to. Kung gusto niyo maging successful, ito lang ang una mong gagawin. Number 1, decide that you want to change your life. Ang success, dinidesisyonan yan. Hindi yan darating na lang. Hindi yan luck, hindi yan magic, hindi yan swertihan. Ang success, dinidesisyonan. So, kailangan mo desisyonan sa sarili mo na gusto mong maging successful. Kasi pag hindi mo dinesisyonan yan, kahit ano pang training atinan mo, kahit mag-market ka pa dyan, darating sa point na mapapagod ka, mapaprustrate ka, hanggang sa magpukwit ka na. Pero pag dinesisyonan mo na gusto mong maging successful, kumbaga kahit harangin ka ng sibat, kahit ano pang mangyari, di ba? Parang gagawin ko lahat para makuha yung mga goals ko. So, decide that you want to be successful. Decide that you want to be rich. Decide na gusto mong so, desisyonan mo yan. Desisyonan mo na ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na nag-aaway yung family ko dahil lang sa pera or nagkakaroon ng mga misunderstanding because of money. Alam mo yon, yung desisyonan mo na ako every time may nangyayari sa akin, magkakaroon ng money problem, desisyonan ko lang. Dapat ito na last time na mangyayari ito. Hindi na dapat to mauulit. Dapat, kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, doon ka mag-focus. Ito yung gusto kong mangyari. Ito kailangan na mabigay ko sa family ko. Isipin mo, yung iba kasi inisip nila, bata pa ako eh. Okay lang, kahit magliwaliw muna, kasi bata pa lang, 20 plus pa lang naman ako. Pero ang tanong, yung mga parents ba natin, bata pa ba? Ako, ang number 1 reason, bakit ko gusto maging successful, gusto ko kasi matupad yung pangarap ng nanay ko. Muna. Kasi tumatanda na siya, pero hindi pa niya na nakukuha talaga yung pangarap niya para sa amin, para sa sarili niya, para sa family niya. So, yun yung unang-unang gusto kong tuparin, yung pangarap ng nanay ko. Kumbaga yung sa akin, to follow na lang. Pag natupad ko yung pangarap ng nanay ko, kumbaga masaya na ako. At least, di ba, bago man lang, kumbaga yung remaining years niya dito sa mundo, pero sana marami pa yon. At least nabigay ko yung something na she deserves. So, decide that you want to change your life. Number 2, change your ways to change your life. Change your ways. Palitan mo lang yung mga ginagawa mo. Kasi, gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, pero kung ano yung ginagawa mo dati, yung pa rin ginagawa mo ngayon. So, paano magbabago? Don't expect something to change when wala ka namang ginagawang pagbabago sa mga ginagawa mo. So, paano mo babaguhin yan? Ano-ano yung mga babaguhin mo para magkaroon ka ng better life? Yan, mamaya pag-uusapan natin yan. Bigyan ko yung mga tips kung ano yung mga dapat nating palitan sa sarili natin. Kasi kung hindi ka willing na magbago, hindi mo willing baguhin yung the way you think, yung mga yon, yung paano mo tignan yung sarili mo, paano ka mag-a-act sa iba't ibang bagay, hindi mo babago talaga yung buhay mo. Kasi yung iba pumasok sa network marketing, akala na pag nag-pay in sila, yun na. Diba? Hindi eh. Pag hindi ka prepared for success, tignan mo, ang daming mga tao nagkukwit. Ang daming tao nawawala sa networking. Minsan, nagbayad sila, tapos nag-try lang, may yung mga ina-expect nila mga tao na sumali sa business nila, ay sa cafe hindi sumali, wala na, ayaw na nila. Kasi hindi sila prepared for success. So, i-ready mo yung sarili mo. Kasi marami kang dapat baguhin para mabago mo yung buhay mo. Okay? So, actually, itong igagawin natin ngayon is called NDO 2, New Distributors Orientation Part 2. Yung Part 1, that's the High Five Training. So, napanood yun yung High Five Training? Sino nakapanood sa High Five Training? Sa internet. 1, 2, 3, 4. Okay. So, part 1 lang yung nandun, di ba? Dun sa High Five Training. Dun sa High Five Training kasi, yun yung, ang diniscuss sa High Five Training is,
The 5-step process to success. Pero yung nasa net, step 1 lang siya. Kasi putol. Actually, ganito siya. Di ba nakita nyo? Itutuloy ko lang siya. Nakita nyo yung puno doon. Di ba? So, sabi ko, step number 1 is, etong step 1 mo. You have to strengthen your roots. Kailangan mo patibayin yung roots mo. Kasi kung gaano katibay, gaano kahaba, gaano katatag yung roots mo, ganun kalaki yung punong magagawa mo. This is your success tree. Pag mas matibay yung roots mo, mas malaki ang punong magagawa mo. Okay? So, ano-ano ba itong mga roots mo? These are your beliefs. Ito yung mindset mo. Emotions mo. Yun yung una-una mong babaguhin kasi yan yung foundation mo. So, that's step 1, strengthening your roots. Step 2, ito yung build your trunk. Building your trunk, meaning you have to retrain yourself. I-train mo yung sarili mo. So, parang sa gym lang, parang i-workout mo yan. So, ano-ano yung mga i-workout mo? So, una-una yung brain mo. Yan ang number 1 mong i-workout. So, ano ang kailangan mong makuha dito? Kailangan magkaroon ka ng knowledge para ma-enhance yung skills mo. That's building your trunk. So, ito, this is discussed sa High 5 sa NDO 1. So, next time siguro mag-NDO 1 tayo ulit. Ano ko lang, binriefing ko lang kayo. Step number 3, this is branching out. Branch out. Reaching out to prospects. So, dinidiscuss dito, prospecting. Paano ka, how to reach a wide market. So, yun yung step number 3. Step number 4 naman, yung mga leaves mo. So, step number 4, hold on to your leaves. Now, once you branch out, yes, meron ka na pa-join. Ngayon, nagkaroon ka ng downlines, nagkaroon ka ng leaves, then you have to hold on to your leaves. You have to keep your people. You have to learn how to duplicate yourself, how to manage your people, how to give service to your downlines. So, that's step number 4. And step number 5, syempre, nandito na yung reaping your fruits. Nagkakaroon ka na ng mga fruits. And ang fruit, later on, kapag ang tawag dito na nahinog na siya, di ba ano mangyayari sa kanya? Mahulog siya, magiging seed yan, magiging puno ulit yan. So, kumbaga ang success natin dito, hindi naman din yung mga material things eh. Yung success natin dito is yung makapag-produce ka ng maraming successful na tao under your network. So, let's say, kung dati mag-isang puno lang dyan sa lot na yan, tapos nagkaroon na ng maraming malalaking puno dyan, it means na yun na yung fruits mo, yun na yung success mo. Kasi marami kang taong natulungan na maging successful. Okay? So, this is NDO2. NDO1. Okay. Now, this is an overview. Overview kasi. Overview ng mga dapat natin gawin. Pero, NDO2, we're going to focus more on dito sa 1, 2, and 3. Okay. So, simple lang yung 1, 2, and 3. Step 1, 2, and 3. Meron lang tayong, ito lang yung magiging topic natin ngayon is A, B, C, D, E, F. Number 1. Okay. So, ito yung mga guidelines ninyo. Yan. Number 1 is, or letter E is, attitude. So, ano bang klaseng attitude dapat ang meron ka? Kasi, attitude